po yung huling linggo na ibinigay sa atin. Amen. Mula po nung ibinigay yung MGCQ at by God's grace, magtuloy-tuloy po ito at makapagbukas na ang maraming church. No? Alam niyo po, maraming nag-prepare sa bawat churches. No? Maraming naghanda at pero pabago-bago yung decision before at yung iba ay tulad ng sinabi ko, may mga nadismaya at nawalan ng gana. At nung kailang nagbigay na ng 1 buwan, talagang they decide na hindi na po muna magbukas ng church. Amen? So ganun po yung naidudulot kahit sa gawain ng Diyos ito pong pandemic natin. Amen? But sabi nga ng iba, sa bagay, di man natin kailangan magmadali. Amen? Pero nung kami po yung nag-meeting sa Zoom, ng mga kapastoran, amen, makita po natin na sinabi ko po na tayo ay magbubukas na, amen, and what we did is to grab the opportunity, amen. Kailangan natin i-grab yung pagkakataon, amen, kasi hindi nga natin alam kung ano ang meron sa araw ng bukas, amen. Kaya kung nabigyan tayo ng pagkakataon, even today, bawat fellowship natin is another day that God will give us. Amen? Another chance na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At salamat po sa kabutihan ng Panginoon, kapatid, sa bawat tinuturo niya, sa bawat linggo, sa bawat isa sa atin. Amen? Sa mga salitang itinuro ng Panginoon sa atin. We as a believers, kapatid, we are different sa mundong ito. Amen? At tayo po ay we need to be strong and courageous. Hindi tayo pwedeng matakot. Amen? Sapagkat tunay nga, laging paalala sa atin na walang duwag na papasok sa langit. Amen? Kaya ngayon pa lang, we exercise natin yung tapang pinapractice natin yan. At hindi tayo dapat matakot. Sapagkat tayo po ay mahal ng Diyos at pinoproteksyonan tayo ng Diyos bilang mga mananampalataya. And God wants us, marami po siyang itinuro sa atin. Sabi nga, why do the believers have a different view of living? So meron tayong kakaibang pananaw kaysa sa mundong ito, kapatid. Because tinuro sa atin, because our treasure are eternal, hindi temporary. Yun po yung ating iniimpok. Yun po yung ating kayamanan bilang mga tunay na mananampalataya. Kaya po kaiba ang ating views at pananaw sa buhay na ito. Even our trouble are temporary as a believers of Jesus Christ. Amen? Amen? At the same time, our trials na inaalaw ng Diyos sa buhay natin, whatever it is, are filled with the purpose of God. Laging may layunin. Amen? Even the pandemic has a purpose ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya siya sa atin, ano ba naging purpose ni Lord sa buhay mo nung inalaw niya ang pandemic na ito? Amen? Kasi kung hindi ito inalaw ng Diyos, kayang pigilan ng Diyos ang lahat ng bagay. He's a powerful God. Yun pong aking paniwala. Yun ba ang ating paniwala? Amen? Na walang pandemic kung hindi pinahintulot ng Diyos. Kaya, pandemic, once again, it is permitted but limited by God. Amen? Kaya hindi tayo dapat matakot at mangamba. Sa halip, maging aware tayo. And baka po ang buhay natin ay maging contradicting sa Panginoon. Amen? Amen? So, yun yung importante. Kaya, be reminded that we have a different view sa buhay na ito. Based on the Word of God. Para ang buhay natin ay hindi po maging contradict sa Panginoon. Maging salungat sa ating Diyos. Kasi napakahalaga nun. Sabi nga, if we stop contradicting God, amen, kapag tayo nakikinig at binabalyo natin ang salita, tinatayuan natin, we will stop contradicting God. Ang buhay natin ay nawawala doon sa pagsalungat sa Panginoon. Mahalaga po ang binubunga. If we stop contradicting God, your life will be restored. Nare-repair, naaayos. Amen? Amen, ang ating buhay at the same time, yun po ay good health and long life at the same time, full of blessing. Pinupuno, nandun ang biyaya ng Panginoon kapag ang ating buhay ay not contradicting sa ating Panginoon. And at the same time, ngayong umaga, kapatid, panibagong mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ito po ay patuloy na magpala sa atin. Amen? But once again, wini-welcome ko po ang bawat isa at wini-welcome din po natin ang lahat ng kapitbahay natin dito sa South 1. Amen? Na sila man ay sila po ay free to come. Amen? Sa lahat po ng kapitbahay namin dito sa South 1, you are invited, you are welcome in this place para po sumamba at magpuri sa Panginoon
upang marinig natin ang salita ng Panginoon na patuloy na nagbibigay sa atin ng maayos na kaisipan, ng maayos na buhay. Kaya welcome po ang lahat sa lugar na ito. Amen. Salamat sa ating kapitan na patuloy na sumusuporta at pinagkatiwala na sa atin yung bagong upuan ng barangay. Dito po sa annex ay sila na po, matik na po yan. Hindi ko na po yan tinatawag pa. Pag sinabi ko, tinitesting ko, tinatawagan ko ang mga tiga-annex sa barangay, Pastor, nandun na po lahat ang mga bagong upuan. Yan po ang pinapagamit sa atin ng ating kapitan. No? So bilang spiritual advisor ng buong Salawag at ng ating kapitan, nung isang araw po ay magkakasama kami. Nandun po kami sa Toledo compound. No? Talagang salamat sa Panginoon na patuloy na nakakapagbahagi ng salita. Doon nagagamit natin yung mga to bless. Doon po sa bagong ginawang street road na mahaba, doon po sa may Salawag, sa mga Toledo compound, ay salamat po sa Panginoon. Talagang masaya tayong ginagamit ng Panginoon. God gave us opportunity. Sabi nga opportunity comes from the Holy Spirit. If we are willing, if we truly desire, the Holy Spirit will give us opportunity. Dapat maging malinaw po sa atin yun. Bawat pagkakataon na mayroon ka, makilala natin that is coming from the Holy Spirit to give us. Kasi nakikita yung desire natin na talagang it is our life. Amen. Salamat po doon sa mga inawit natin. Ngayong umaga, it is another brand new day once again, kapatid. Another new chance na binibigay po sa bawat isa sa atin. Ang ganda ng reminder. Amen. Ikaw at ako bilang mananampalataya, ano po tayo? Anak ng Diyos. Amen? Bilang mananampalataya, anak ka ng Diyos. At nakikita ko po doon sa mga anak ko, pag galing ako sa labas at minsan naglalaro yan sila, kahit gaano sila narurumihan, pero talagang ang sarap nilang yakapin. Amen? Na kahit na ang dungis nila, ang dumi nila, gusto ko makita natin ngayon yun. Ngayong umaga, ganun si Lord sa buhay natin. Bilang mananampalataya, amen. Hindi tayo niyayakap ng Diyos dahil malinis ka. Amen. Kahit sa karumihan natin. Because He is our Father. As a true believers of Jesus Christ, kapatid, pwede tayong madumihan. Pero kahit marumi tayo, narurumihan tayo, niyayakap mo kami kahit sa kabila ng aming karumihan. Nararamdaman natin ang pagpapala, ang pag-ibig ng Panginoon. Kahit tayo ay marumi, niyayakap tayo ni Lord. Bilang mga anak ng Diyos. At ganun din po tayo sa bawat isa. Amen? Napakahalagang makita po natin yan. And that is what also we did sa bawat isa sa atin. In spite of ng ating mga bagay na hindi tama na nagawa ng ating kapwa. Amen? Amen? Tayo po ay hindi namumuhi tulad ng ating Panginoon. Niyayakap niya tayo. Hindi lang dahil malinis tayo, kahit gaan tayo karami. Amen? Narurumihan tayo. Amen? At patuloy niya tayong nililinis. And God always, kung tayo nagkakamali, He always forgive us. Once again, kapatid, binigyan tayo ni Lord ng bagong salita. Ito pong salita na ito, kapatid, God's word for today will continually, kapatid, encourage us. Amen? Healed us sa lahat ng ating karamdaman, lalo sa spiritual. Kung may karamdaman ka ngayon, tanggapin mo ang kagalingan mula sa Panginoon. Amen? Mula sa kanyang salita, sa pamagitan ng kanyang salita. Amen. God's word for today, kapatid, will continually strengthen and give us a chance, kapatid, sa bawat isa sa atin, how to live victoriously. Ito pong salita na ito, kapatid, binigay ng Panginoon continually to remind us, kapatid, to guide us, to instruct us, and lead us into victory. Amen. Yan po ang layunin ng Panginoon palagi. That's why God gave this word, His message, kapatid. Let's value God's word. Yan po yung aking encouragement sa bawat isa. Let's have concentration and focus as we hear the word of God, and let's value. When we say value God's word, gusto ko po makita natin yung ano ibig sabihin nun. Believe. That is how to value God's word. Kapag pinakinggan mo, binalyo mo, paniwalaan mo. Amen? Pag pinaniwalaan mo, yan po yung tumitimo sa puso. Pagka pinakinggan natin at hindi natin pinaniniwalaan, lalabas lang yun sa kabilang tenga. But if we hear the word of God and we value it, you believe,
yan po ang tumitimo sa puso. At nagpapala po yan sa buhay natin at nagpapagaling sa anumang klaseng karamdaman sa buhay natin. Yan may physical, spiritual, even financial, kapatid, material na karamdaman. Yan ay nagpapagaling ang ating Diyos. Amen? And let's prepare our hearts ngayong umaga. Salamat po muli sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Palagpakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! We give you praise, oh God. We give you glory. Thank you once again for the brand new day that you've given us, oh God, upang kami pagpalain at paggalingin sa anumang karamdaman. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, ngayong umaga, tayo po ay live po tayo lagi sa Facebook. Amen. Kaya sa mga anak natin o pamilya na naiwanan, pwede po natin silang i-remind every time na tayo po ay pumupunta rito. Pagsama-sama at yan po ay naka-live. Kaya po, minsan pa, palapakan natin ulit si Lord, kapatid. We give you praise, oh God. Maging ibuhos natin ang pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Ito po ang panibagong text na ibinigay ng Diyos sa atin, kapatid. In the book of Colossians, chapter 3, verse 17 to 23. Let's read it, kapatid. Basahin po natin. Ito po ang sabi ng Colossians chapter 3, verse 17 to 23. Ito po, very familiar na ito, lalo sa matagal na mananampalataya. Pero once again, the Lord will speak to you, will speak to us, will bless us through the message for this scripture, kapatid. Colossians chapter 3, verse 17 to 23. Let's read it. Ito po ang sabi, kapatid. And whatever you do in words or deeds, and whatever you do in word or deeds, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Wives, submit yourself to your own husband as it is fit in the Lord. Sa lahat po ng mga kababaihan, mga nanay, mga wives, submit yourself to your own husband as it is fit in the Lord. Para po sa mga tatay, husband, love your wives and be not bitter against them. Ulitin ko po sa mga tatay, husband, love your wives and be not bitter against them. Verse 20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Para po yan sa mga anak. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Para po sa mga kasambahay, ay sa mga tatay pa rin. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Yan, para po sa mga tatay. Patungkol sa anak. Ito po, para sa mga servant. Yan. Sa mga kasambahay. Servant, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleaser, but in singleness of heart, fearing God. Last verse. And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men. Ito po yung another verse, 1 Corinthians 10:31. Very familiar po ito, yung mga binabasa natin. Ito po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whether therefore you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Gusto ko pong basahin sa Tagalog. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo o sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat sa Diyos Ama. Ito po ang sinasabi sa mga babae, mga nanay. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Ito po sa mga tatay, mga lalaki, sa bawat lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong magiging malupit sa kanila. Para po sa mga anak, verse 20, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Para uli sa mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Verse 22, para sa mga alipin o sa mga kasambahay, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man o wala,
maglingkod kayo, hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. Last verse, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. And 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Palapakan po natin ang Diyos sa kanyang mga salita. Father God in heaven, we give you praise once again. Kinukumit ko po ang gawain na ito sa inyo. Take control, even our lives, O God, even our family, na iniwanan namin sa aming kanya-kanyang tahanan. We give you the full control sa lahat ng aming kapitbahay sa lugar na ito. Pagpalain mo rin ang lahat ng aming kapitbahay. Kung sila man ay may karamdaman, may mga problema, katagpuin niyo po sila. Ano man pangangailangan nila. Sila man ay naguguluhan, Panginoon, bigyan mo, Panginoon, ng solusyon. Bigyan mo ng kapayapaan sa bawat puso. Patuloy mong pagalingin ang lahat ng may karamdaman. Katagpuin mo ang lahat ng aming pangangailangan. You send your words. Binigay mo ang mensaheng ito para kami pagpalain. Para kami pagalingin, Panginoon. Para kami magtagumpay. We give you the full control, Lord. Pour out your Spirit, pour out your blessings. Salamat po sa oras na ito, sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pagkakataon na binigay mo po sa amin. Help us to value your words. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po yung magsiupo. And once again, kapatid, salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Sabi ko nga, ito pong mensaheng ito o scripture, ay masyado pong familiar ito, mga kapatid. Alam niyo po, when we say the gospel, ano po ba ibig sabihin ng gospel? Good news. The Bible is gospel. Good news. Amen? Pag sinabi natin the gospel, that is the good news, that is concerning about Christ, salvation, and God's kingdom. The gospel is about revelation about Christ. No? And the gospel, kapatid, is a message to the whatsoever. Alam niyo po yon? Ito daw gospel, ang Biblia ay mensahe, it is a report, it is instruction, it is a good news to whatsoever. Sa anumang, whatever, sa kahit ano. Amen? Ganun po kayaman itong salita na ito, kapatid. Ang gospel, ang Biblia, napakayaman ng salita ng Diyos. A message to the whatsoever. The message to the whatever. Yun. Kahit ano. Kaya makikita natin, isa sa mga whatsoever, we have all seen. Makikita natin yan. Sa Bible, nakatala yan na lahat tayo ay makasalanan. Amen? At ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Amen? Kaya salamat sa salita ng Diyos who remind us, kapatid, nagpapakita sa atin ng katotohanan. God's loves all sinners. Tulad ng kinanta natin. Amen? Akmang-akma yung ating kinanta kanina. Niyakap mo kami sa aming karamihan. At inibig mo kami na hindi kayang tumbasan. Hindi nating suklian, hindi mo kaya at hindi nating kaya suklian ang pag-ibig ng Diyos. Pero niyakap niya tayo sa kabila ng ating karamihan. Amen. Yan po sinasabi ng gospel. A message to the whatsoever. The gospel is also message about the whatsoever. Sabi nga, becoming a Christian, amen? Pag sinabing Christian, followers of Jesus Christ, believers of Jesus Christ, if you believe Jesus Christ as your Lord and Savior, you are Christian. You are followers. And sabi diyan, becoming a Christian changes our position and practice. Amen? So pag ikaw ay Kristiyano, changes our position. Nababago po yung ating position, yung ating stand. Amen? Yung ating koneksyon, yung ating misyon, yung ating service, yung paglilingkod, yung ating life work, kapatid, nababago. Even our practice. Amen? Yung mga habits natin ay nababago. Pag ikaw ay Kristiyano. Amen? Yung ating pattern, yung ating way. Amen? Yung atin pong addiction. Amen? Hindi na tayo addict sa mga bagay na bawal sa Panginoon. Addict na tayo sa presensya kung tayo man ay addict. Addict tayo sa salita ng Diyos. Amen? Hindi masama ang addict kung tayo ay addict sa presensya ng Panginoon at kung tayo ay addict doon sa salita ng Diyos. Amen? Makes us citizens of heaven and adds earthly
responsibility. Amen. Tayo po ay ngayon bilang Kristiyano, mamamayan ng langit. Amen. At kasama po doon, meron tayong mga responsibility. Amen. Earthly responsibility, spiritual responsibility. We have a commitment or duty or a task, kapatid. Meron tayong mga accountability. Spiritually, at dito po sa mundong ito, earthly, kapatid. Amen. Ano po ba ang tinuturo? Amen. Ng salita ng Panginoon ngayong umaga sa bawat isa sa atin, kapatid. Ito po yung ating subject ngayon, kapatid. Mula sa salita ng Panginoon. Whatsoever we do. Ayan. Patungkol po sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Ito po yung subject natin. Whatsoever we do. It means anything we do. Pag sinabi pong whatsoever, whatever. Whatever we do. Anything we do. Always we do. Ayan. Sa lahat ng ginagawa natin, kapatid, yan po yung mensahe, yan po yung subject natin ngayong umaga. At ito po yung ating tema, kapatid, na binigay ni Lord sa atin about whatsoever we do. Transforming whatsoever we do in divine purpose and the result that will bring victory. Amen? Ano po ba mga ginagawa natin ngayon? Sabi nga dun sa message natin, and whatever you do in word or deeds, sa salita o sa gawa, amen? In speaking, in thinking, in action, sa lahat ng ginagawa mo, whatsoever we do, transforming whatsoever we do. Amen? Ibig sabihin, merong mga bagay na ginagawa natin, even believers, na hindi tama. At ito po mensahe ni Lord, transforming. It means transpose, to change, to convert. Itong mga ginagawa na hindi tama, transfigure. Amen? Transform o to change, kapatid, of whatsoever we do into divine purpose. Dapat ang ginagawa natin to it. Ito po ay divine purpose and result. Magre-resulta siya ng divine, even His purpose, kapatid. Sabihin, ito po ay standard ng Panginoon. Amen? It is about holiness in high grade. Amen? Yung ating gawa, i-transform natin whatever we do into the divine purpose and result that will bring victory. So yun ang pinaka-purpose. Amen? Gusto ni Lord na magawa natin yung nararapat. At yun yung ituturo niya sa atin, kapatid. Mailapat natin ang anumang ginagawa mo, anumang plano mo. Amen? Ano man ang ating gagawin, whatever, kapatid. Amen? Gusto ng Panginoon that will bring victory. Ibig sabihin, hindi lahat ng gagawin natin, even spiritual, ay magbibigay ng katagumpayan. Amen? Kahit yan pa ay malasakit o whatever, kapatid. Amen? Kaya nga naalala ko yung babae, ay yung isang tao na in the Old Testament na nakalagay yung kaban ng tipan, saan nandoon ang salita, the Ten Commandments, sabi nga in the presence of God, nandoon. Nung lumalakad ang kalesa, karwahe, nakaptungtong yun doon, at nung parang bumaliko ng kaunti, nadupilas ng kaunti, merong isang hinawakan niya kasi gusto niyang i-save. Gusto niyang wag masira. Proteksyonan. Gusto niyang proteksyonan. Yung kaban ng tipan. Anong nangyari sa kanya? Nagkaketong siya. Ayun. Maganda yung kanyang layunin. Maganda yung kanyang intensyon. Pero nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Kaya makita natin, transforming whatsoever we do in divine purpose. Ibig sabihin, walang divine purpose yun. Walang divine result. Hindi victory. Amen? At marami ngayon na gano'n, nagsisikap, gumagawa ng mga raming bagay. Pero hindi katagumpayan ang idinudulot. Kaya napakahalaga, ito pong aral na ito. Whatsoever we do. Gusto ni Lord magdulot yan ng katagumpayan sa buhay mo. Amen? Kaya po, once again, let's value God's Word today. Prepare our hearts. Amen? Paniwalaan, pahalagahan natin ang salita ng Panginoon. Nagtuturo patungkol sa whatever we do. Ano man ang gagawin mo, transforming whatsoever we do in divine purpose and result that will bring victory. Sabihin niyo ng gusto ng Diyos.
magdulot ng katagumpayan, magdulot ng pagpapala sa bawat isa sa atin. We as a believers of Jesus Christ, whatsoever we do, kapatid, transforming of whatsoever we do into divine purpose and result that will bring victory. Ito po ang bibigyan diin natin ngayong umaga, kapatid. The right things to consider whatsoever we do. Thank God. Salamat po sa Panginoon. Amen? Talagang si Lord ay, ito po yung inaabangan ko palagi. Every week, nakaabang pa ako sa Panginoon. I ask God, kapatid, sa bawat mensahe na, kasi hindi po biro ang panahon ngayon. Talagang masalimuot ang panahon ngayon. Kung nai-enjoy mo man yan, yan ang bunga ng pagiging konektado natin sa Panginoon. And somehow, sa buhay natin, even as a believers, may nagagawa tayo, nagpaparami sa atin. But today, once again, feel God's embrace. Niyayakap tayo ng Panginoon. Yan, sabi ko nga kanina, naikwento ko, pag umuwi ako sa bahay, talagang masarap yakapin yung mga anak. Hindi na yan, may amoy, nangangamoy may ang pawis o gaano man yung karumi. And the Lord remind us na kahit marumi tayo, niyayakap niya tayo kasi pamilya niya tayo. Nakuha niyo po yon? Hindi natin magawa yon sa hindi natin kapamilya. Pag hindi mo anak, hindi mo pamilya, kahit malinis nga eh. Pero kahit marumi, pag anak mo yan, pamilya mo yan, dapat makita natin yung ginagawa ng Diyos sa atin. And it is true. Pag inunawa natin maigi, ilang beses na tayo nadumihan, gaano ba tayo karumi? But still, nandito tayo ngayon. Because God continually embrace us, encourage us. Amen? God loves you so much. God loves us so much, kapatid. Ang pag-ibig ng Panginoon, sabi doon sa kanta, hindi mo kayang tumbasan. Amen? Yung pag-ibig na yan, ang patuloy na pumukaw sa atin. Magpala sa atin ngayong umaga, kapatid. At naggagabay siya sa atin. Sa kabila ng ating mga gawa na hindi somehow ay nagkaroon ng divine purpose and result, na siyang hindi rin nagbibigay ng katagumpayan ngayon, tinuturuan tayo ni Lord. Kaya napakahalaga po nitong message na ito, na bibigyan natin diin the right things to consider and whatsoever we do. Ano ba yung right things na dapat nating i-consider? Sa lahat ng gagawin mo, iisipin natin sa lahat ng bagay, kapatid, and whatsoever, nais ng Diyos that we need to consider the right things. Ano yung right things na dapat nating i-consider? When we say consider, think about. Sa lahat ng gagawin natin, think about. I-consider mo yung mga gagandang bagay. Ano ba yon? Yung to think about, kapatid. To ponder, to study, to appreciate. Amen? To value the right things. Study the right things. Appreciate the right things, kapatid. In whatsoever we do. We need to absorb the right things in whatsoever we do. Amen? We need to dwell in the right things, kapatid. In whatsoever we do, kapatid. We need to think about carefully. Isipin natin daw ng maingat yung tamang bagay sa lahat ng gagawin natin, kapatid. Ibig sabihin, to value. Sa lahat ng gagawin mo, value the right things. Paniwalaan mo, amen? Panaligan mo yung tamang bagay. Sinishare ni Lord ngayong umaga yung tamang bagay na kailangan nating i-value in whatsoever we do, na magdudulot ng katagumpayan, na ito po ay divine purpose and result. Amen? Kaya salamat po sa salita ng Panginoon, kapatid. Amen? The right things to do, or the right things to consider, and whatsoever we do. Amen? Ito po ay tatlong bagay, kapatid. Ano po ba yung una? Amen? Gusto ko pong basahin yung verse 17. At nakatala po doon sa verse 17. Ito pong unang bagay, tamang bagay na dapat nating i-value at paniwalaan, kapatid. And dwell and absorb, kapatid. Amen? Sa bagay na ito. Sabi ng verse 17 ng Colossians chapter 3, verse 17, and whatever you do in word or deeds, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Ano po ang tinuturo sa ating kapatid? Ano po ang bagay na dapat nating i-consider? What is the right things to consider? And whatsoever we do, kapatid. Ito po yung unang bagay. The right things to consider. And whatsoever we do is about the Master.
the master. Amen? The right things that we need to consider in whatsoever we do, the first is the master. Who is the master sa ginagawa mo? Amen. Who is the authority? Who is the boss? God wants us, kapatid, amen, to consider the right thing sa lahat ng gagawin natin. Una, sa lahat, ano mang gagawin mo, paplanuhin mo. Amen. When we say the master, kapatid, amen, siya yung nagkocontrol. Sa kanya nang gagaling. Ito yung nais niya. Ayan. So clear yan, kapatid, doon sa binasa natin. The right things to consider and whatsoever we do. Kasi marami ngayon lalo sa panahon ngayon. Don't get rushed, sabi nga. Maraming nagmamadali ngayon. Amen? At medyo delikado tayo pag nagmamadali tayo. Si Lord, sa lahat ng bagay na gagawin natin, in speech, in words, in thinking, in deeds, kapatid, consider the right things. At yan po yung una, the master. Amen? I-consider natin yan. Hindi pwedeng magmadali. Pag-aralan muna natin maigi. Amen? We need to think about carefully, kapatid. Ito po yung the master. Of course, ayan, Christ should be the master. Dapat daw si Lord ang master. Doon sa gagawin natin. Amen? Sa lahat ng ginagawa natin. Whatever we do, kapatid, Christ should be the master. Dapat siya ang master. Very important po ito sa atin. Para po magdulot ng katagumpayan, ano mang gagawin mo. Amen? So whatever we do, yan man, kapatid, ay sa paglilingkod sa Panginoon. Who is the boss sa paglilingkod mo sa Panginoon? Siya yung masusunod. Whatever we do sa ating buhay, amen? Who is the boss? Who is the master? Sa ating mga desisyon, who is the master? Amen? Every day we make a decision. Who is the master on that decision? Baka ikaw, baka ibang tao, baka hindi si Lord ang master ng mga desisyon, ng paglilingkod sa ating buhay personal. Sino ba ang boss sa ating buhay, kapatid? Sa ating pamilya. Amen? Even to, sabi nga doon to eat or drink, sa lahat ng kinakain at iniinom. Di ba? Hindi lahat ng pagkain at iniinom. Ano ang kinakain at iniinom natin? Who is the master? Sinong may gusto niyan? Ang Diyos. O tayo? Ayan. Sa mga plano natin, kapatid, anong plano natin ngayon? Sino ang master? We need to consider the right things. And the right things is the master. And the master is Christ should be the master. And whatsoever we do. Amen? Sa araw ng linggo, who is the master? Amen? Pag linggo, sa araw ng linggo, sino master? Sa buhay natin. Very important po yan, kapatid. Amen? Sa ating pagsamba, sa ating pagsasalita, pag-iisip, at yung will, yung kagustuhan. Kaninong kagustuhan? Sino ang Lord sa ating will? Baka will natin yon, baka will ng iba yon. Baka hindi yun will ni Lord. So the right things to consider and whatsoever we do is the master. And let Christ, the Lord Jesus Christ, should be the master. Para po magdulot yun ng katagumpayan. Hindi ka pahamakan. Tulad ng nangyari kanina sinabi ko, na nag-care siya doon sa baka mawasak, masira yung kaban ng tipan, medyo nadulas yung pero nagkaketong siya. Lalong-lalo sa spiritual na bagay. When whatsoever we do, especially sa spiritual na bagay, consider the right things. Alam niyo po, sabi nga why many believers are unhappy? Kakalungkot, di ba? Mananampalataya, Kristiyano, believers, pero marami daw po, why many believers are unhappy?
Because doing things that displease our Lord. Kasi ang nagagawa yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Amen? Kaya nga ang tanong sa bawat isa sa atin, are you happy as a believers? Very important po yung salita ng Diyos. Na kapag ang gawa natin, hindi natin na-consider yung right things, yung master. If it is not God's will, isa po sa mga dahilan why many believers are unhappy because of doing things that displease our Lord, kapatid. Amen. Let Christ be the master of whatsoever we do. Why many believers are unhappy? Sabi doon, keeping part of our lives to ourselves. Kinokontrol ang buhay para sa sarili. Dinudominion. Yung bahagi niya. Siya nagmamanage doon sa kanyang part. Amen? Let God manage doon sa ating part, kapatid. Amen? Sa bahagi ng buhay natin. Keeping part of our lives to ourselves. That's why many believers are unhappy. See? Kaya think of it. Ganun ka, bilang tatay, ganun eh. Sa mga anak. Kaya madalas tayong magturo. Kasi gusto natin magtagumpay sila at maging masaya sila. Kasi baka yung sa mga bagay na ginagawa nila, magdulot ng kapahamakan sa kanila. Hindi pagpapala, hindi katagumpayan. Hindi dahil nagawa at may ginawa, okay na yon. No. Especially at spiritual things, kapatid. At sa lahat ng bagay. Sabi nga, make us citizens of heaven and adds earthly responsibility. We have earthly responsibility. Bilang mga magulang. Amen. But tayo po, iba yung ating practice and positions as a believers. The right things to consider and whatsoever we do is the master. Christ should be the master, kapatid. Amen. Sabi doon, seeking fellowship for personal reason. Amen? May ganun. Seeking fellowship for personal reason. Alam niyo po, pag si Lord ay hindi master doon sa ginagawa natin, anong tawag doon? That is compromising. Amen? Pakikiayon sa mundo. Amen? Why we need to consider the right things, the master. Especially our Lord Jesus Christ, kapatid. Because if we do not consider the right things sa lahat ng ginagawa natin, lalo ng ating Panginoong Yesus, that is compromising. And I want to share to you the result of compromising. Kapag tayo po'y compromise, may ginagawa tayo. Pero hindi talaga si Lord ang master. Amen? Kasi yun ang salita ng Diyos eh. May mga tingin natin, kala natin tama at maganda, pero kapahamakan pala. Tulad nung babaeng, tutulungan niya sanang wag mahulog yung kaban ng tipan, pero nagkakaitong siya sa ginawa niyang kabutihan. See? Kasi hindi si Lord ang master doon. Hindi right things ang na-consider niya. Amen? So the right things to consider and whatsoever we do, the master, kapatid. Amen? Kailangan lagi nating i-consider si Lord sa ginagawa mo, sa mga desisyon mo. Pag hindi, that is compromise. So pag compromise, kapatid, ito po ang bunga ng compromising. Sabihin, hindi na consider si Lord talaga. Hindi God's will. The result of compromising, every victory carries a touch of defeat. Kahit yung tagumpay na nararanasan, may dalang pagkatalo. Nakakonect siya sa defeat. Sabihin, kahit victory na, hindi pa rin siya, parang talo pa rin. Hindi maramdaman yung totoong panalo. Talo pa rin. Kasi compromising. The result of compromising, every victory carries a touch of defeat. Every time of rejoicing tempered by remorse. Nakita na po natin? Every time of rejoicing, kahit nagre-rejoice, may halong regrets, may halong sorrow.
may halong sadness. At yan po nangyayari ngayon. Na hindi. Kaya salamat Lord sa mga salita mo. We need to consider the right things in whatsoever we do. Kasi pwede palang nagkamit na kami ng tagumpay pero ramdam namin talo pa rin. Kahit na kami nagsasaya, may kalungkutan pa rin. Every blessing flavored by sadness. Pag kumakain kayo ng ice cream, anong flavor ang gusto nyo? Even sa blessing, may flavor. Pag may compromising, every blessing favored by sadness. Kaya kahit may blessing na, nandun pa rin yung sadness. Nandun pa rin yung atmosphere. Atmosphere ng sadness. Nakuha niyo po yun? Kaya makikita natin yung halaga nitong sinasabi, the right things, we need to consider the right things in whatsoever we do. Para pag sinabing tagumpay, talagang tagumpay. Pag sinabing rejoicing, talagang rejoicing. Walang touch of defeat, walang tempered by remorse. Pag sinabing blessing, walang flavored by sadness. Kaya pala, di ba, alam natin yan. Makamit mo man ang lahat ng yaman sa mundo kung if there is something. Wala rin siya. At as a believers, our riches is eternal. Yung pinagmamalaki natin bilang mananampalataya, yung kayamanan, hindi intemporal. Lalo na kung tayo mananampalataya. Amen? Kaya, bakit ka masaya? Dahil ba doon sa eternal riches na mayroon ka? Ayun. Kaya, very important po itong reminder na ito ng Panginoon. Another chance that God given us na hindi tayo mapagod, hindi tayo yung talagang tagumpay mo na naranasan ay talagang walang bahid ng pagkatalo. Yung rejoicing mo ay talagang masaya, walang bahid ng kalungkutan. Yung biyaya natin, walang bahid ng sadness. Pwede pala yon kapag hindi si Lord ang master. See? We need to consider the right things in whatsoever we do. Amen? Para po ito sa atin lahat. Amen? Sabi ko nga kanina, sa mga kaedad ko, kung inabot nyo yun, di ko, Brother Roland, madalas ko po itong i-share eh. May guguhit ka, tapos 4 na butas. Yun po yung laro ng Jolly nung araw. Paunahang makapinis. Pag isinyut mo, dito ka sa line, una kang titira, i-shoot mo, shoot, yun. Pangalawa, pag sinyut mo, shoot uli. Pagdating sa pangatlong butas, pag shoot mo, lumagpas, sumute doon sa pang-4 na butas. Ang tawag doon is kulto. Pinis, balik ka uli. Amen? Pwedeng ganun ang buhay natin. Na maganda ang tinatakbo at pwede kang nakulto. Pero praise God, sa Panginoon, start ka again. Amen? May buhay ka, habang may buhay, tama yun, may pag-asa. Gamitin natin yung another day na binibigay sa bawat isa sa atin. At simulan natin sa bagay na ito. Mula ngayon, I need, Lord, help me to consider the right things in whatsoever we do. I will consider the word, the master. And that is Jesus Christ. Siguraduhin natin na that is God's will. Si Lord ang nasunod dyan. Hindi ikaw, hindi tayo. Doon sa ginagawa natin, sa desisyon natin, sa paglilingkod natin, sa mga plano natin. Amen. Kahit nga, sabi ko kanina, sa Sunday, pagsimba, sa pagsimba natin. Yan. Lord, magsisimba ako dahil para sa iyo yan. Hindi para kanino. Pupunta uli ako doon. I decide to go to church. Hindi dahil kakahiya naman leader ako manggagawa member ako doon Hindi ganun. See, nakuha niyo po yon. We need to consider the right things. And the right things, the master, that is our Lord Jesus Christ. Kaya nandito tayo ngayon. Even me, nandito ako ngayon. Para sa Panginoon. Amen. Kaya magdudulot ng katagumpayan yun. Hindi masasayang ang araw na ito. Mahalaga ang bawat araw. Bawat oras mahalaga po yun sa bawat isa sa atin. Amen.
Minsan pa po palapakan natin si Lord, kapatid, sa kanyang itinuturo sa atin. Napakabuti ng Panginoon sa atin bawat araw. Sabi dan, should be no division of the sacred and secular for us. Amen. Yan po ang compromising eh. Pero iba tayo. Ang Sunday, lalo yung Sunday na ito, para to sa Panginoon. Hindi nga lang half day. The whole day is sa Panginoon. Amen? To remind us, kapatid, itong Sunday na ito para sa Panginoon. At gagamitin natin to para sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, napakaraming tao ang hindi pa kumikilala sa Panginoon. Gagamitin natin itong araw na ito. Salamat doon sa isang tatay natin. Bumalik uli siya. I shared the truth sa kanya. Sayang naman. Pag kinuwenta natin yan, malaking kalugihan sa iyo. Ay, pabalik ako, pastor. Hatid ko lang itong pinamalingki ko. Sabi ko, pahatid ka na. Ay, pwede, pahatid ka na. Amen? Kasi, ang Sunday, araw ng Sunday, si Lord ang master. Hindi ako nasusunod pag Sunday. Kaya sabi ko sa kanya, tandaan mo yung spotlight natin palagi. Green, yellow, and red. Pag green yan, go yan. Monday to Friday yan. Pagdating ng Saturday, yellow na yan. Slow na yan, dahan-dahan ka. Huwag kang bibilis dyan, slow yan. Pagdating ng red, stop ka na sa lahat ng gagawin mo sa mga bagay sa mundong ito. Para sa Panginoon mo yan. Amen. Palapakan mo si Lord, kapatid, sa kanyang salita. Yan ang tinuturo ni Lord para magtagumpay. Yan ang titoong siguradong tagumpay na walang halong pagkatalo. Tagumpay na walang bahid ng pagkatalo. Kasiyahan, you will become truly, completely rejoice. Walang bahid ng dalamhati. Yung biyaya mo na ibibigay ng Diyos sa iyo, walang lasang kalungkutan. Nakuha niyo po yun? Amen. Palapakan natin si Lord, kapatid. Kabutihan ng Diyos, tinuturuan niya tayo ngayong umaga. Christ should be the master of all we do. And you will be blessed and happy believers of Jesus Christ. Kapag tayo po ay we consider the right thing. Kaya po nasarap malaman ng katotohanan ng salita ng Diyos. Para po ito sa ating lahat, kapatid. Amen. Pangalawa po, kapatid. Amen. The right things to consider in whatsoever we do. Ito po ay 3 M. Para hindi natin, di ba? May pagkain MMM eh. Masarap ba ang MMM? Sarap ng MMM eh. Mas masarap itong MMM na ito. Talagang masarap itong MMM na ito, kapatid. Ito po ang pangalawang M. The right things to consider in whatsoever we do, the master. And that is, Christ should be the master. Sa lahat-lahat ng ating gagawin, kapatid. Ito po yung pangalawa. The right things to consider, kapatid. Pangalawang bagay na mahalaga na dapat nating isaalang-alang sa lahat and whatsoever we do, kapatid. The master, secondly, the manner. The manner. Amen. Ano ba yung manner, kapatid? Yung costume, yung characteristic. Amen. Sa lahat ng ginagawa natin, who is the master? Sa lahat ng ginagawa natin, what is our character? What is our attitude? What is our quality? Amen. Dapat yung standard ni Lord. Dapat yung model, the manner. The manner is a model. Kasi hindi natin yan, ulitin ko po yung sinabi ko kanina. Yung tao na yun in the Old Testament sa Bible, na gusto niya lang i-protectionan yun kasi parang babagsak yun, tumagilid eh. Maganda sana ang protection. Pero nagkaketong siya, naging kapahamakan sa kanya. Kasi hindi si Lord ang master do sa ganyan na yan. Hindi right ang manner. Hindi siya karapat-dapat para humawak do sa bagay na yan. Bagamat nagkaroon siya ng care and concern. It is very important, kapatid, sa lahat ng ginagawa natin, God teach us na ito'y magbunga ng katagumpayan at magpapala sa atin. Sa lahat ng gagawin natin, we need to consider the right things in whatsoever we do. The master and the manner, kapatid. Amen. Ano ba ang dapat na manner? Especially, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, sa lahat ng ginagawa, sa pagbibigay sa Panginoon.
who is the master. Amen. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, kapatid, amen, sa mga desisyon natin, who is the master, what is the manner. Amen. Pag sinabing manner, kapatid, ito yung proper way na tinuturo sa atin. We need to consider the proper way. May proper way. Kaya malaya tayong gawin ang anumang bagay. But the question is, that is the proper way? That is the manner? Sa ginagawa mo, especially sa paglilingkod sa Panginoon, siya ang boss, kaya ka naglilingkod. And your manner sa paglilingkod sa Panginoon, sa ginagawa mo sa Panginoon, yun. The manner, sabi diyan, do it heartily as unto the Lord and not to men. Amen. Kaya para sa Kanya, siya ang boss eh. Gagawin ko to para sa Kanya. Dahil para sa Kanya yan, yun. Yung pagparito pa lang natin, the manner, kapatid. Ginagawa natin wholeheartedly. We are here today wholeheartedly. Nandito tayo. At ito yung manners natin. Kasi para ito sa Kanya. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, as a member, as a leader, we have a responsibility, accountability. We do everything, consider the right things in whatever you do. Yan nga nakakatuwa yung, alam niyo po, kahit ilan lang, napakasaya. Yung magsalo-salo lang dito, may mga bit-bit na tinapay, pagkain, pansit, puto. Alam mo yun? Iba talaga eh. Ramdam mo presensya ng Panginoon, kapatid. Sa gawain ng Diyos. Madaling araw pa lang, Pastor, nandito na kami, naghahakot na, ito na. Maaga pa lang, nandito na po yun. Kahit po mga tiga-barangay, Pastor, Sabado pa lang, nandun na po lahat ng mga bago na mga upuan. Nandun na po yung sa barangay, kunin niya na lang, daanan niyo na lang yung pang-disinfect natin. Kasi nakita niyo pa yung pang-disinfect natin, yan po yung galing sa barangay. Suporta po ng ating kapitan yan. Yan. Mahalaga po, kapatid, we need to consider. Amen? Ngayong umaga tinuturuan tayo ni Lord. Sa lahat-lahat ng gagawin mo, iisipin mo, whatsoever you do, consider the right things. The master, who is the master? The manner, kapatid. Do it heartily as unto the Lord and not to men. Yan po ang sinasabi ng verse 23. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo, naglilingkod at hindi sa tao. Yan man ay sa spiritual, kahit sa trabaho. Sino rito lahat ng mga nagtatrabaho? Kahit dun sa trabaho mo. Ginagawa mo yan ang master mo. Kaya ko ito ginagawa, Lord, ikaw ang master ko. At ginagawa ko ito, buong puso. Kaya po dun nagaganap yun. Kaya talagang pagtotoong Kristiyano at ginagawa niya ang lahat, si Lord ang master, nakasunod sa Kanya ang promotion and blessing. Kasi may tao man, may nakakita man o wala. Yung manners niya, gumagawa, naglilingkod siya. Do it heartily as unto the Lord. Pag sa Panginoon ang ginagawa mo, hindi pwedeng half-hearted. Buong puso yun. Amen? Kaya napakahalaga nitong salita na ito, kapatid. Amen? The manners. We need to consider the right things in whatsoever we do. Dapat ang manners natin, ang proper way natin, yung standard natin, kapatid, ay magiging modelo the proper way. Do it heartily. Amen? In spite of, pag sinabing do it heartily, as unto the Lord and not to men, it means with good heart. Maganda ang puso. Not servile necessity. Amen? Hindi dahil lang doon sa alipin sa isang bagay. Amen? Do everything enthusiastically. Yan po ibig sabihin ng do it heartily. Do everything enthusiastically. Do it with strong excitement. Alam niyo yun, pag si Lord, para ito kay Lord, ito ugali ko na gagawin ko. Buong puso kong ginagawa ito. Enthusiastically. Amen? Punong-puno ng excitement.
Very willing. Hindi napipilitan. Do everything enthusiastically. Kaya po, kapag ginagawa natin, ito ang gusto ng Panginoon. Our manner, kapatid, do it heartily, with a good heart. Do everything enthusiastically. Anong sabi? Don't lag. Amen? Uso ngayon ang online. Dila Jerica, sana tuloy-tuloy lang. Naglalag eh. Ang hirap pag naglalag. So do everything enthusiastically. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, dapat hindi punong-puno ng excitement and willingness. Don't lag. Huwag mong hayaan ma-delay. Amen? Nakita niyo po yon? Huwag mong hayaan masayang. Pag naglalag, wasting yon. Tatandaan natin yon. Amen? Kaya napakalaga po ng mga salitang binibigay ng Diyos. God put His word into the one He chose, kapatid. Amen? Si Lord patuloy na nagbibigay ng confidence as a leader. May salita si Lord na binibigay sa kanyang pinipiling nangangaral. At yung mga salita lang yun, the pastor, the leader, the preacher was confident. He was sure that word will meet your needs, kapatid. Kapag sinabi nating don't lag, don't be retarded, don't delay, but launch into every task. Quick! Magmadali ka sa bawat task na meron ka. Huwag mo sasayangin. Don't lag. Ano pa? Do everything enthusiastically. Don't lag. Don't drag. Ano ibig sabihin ng drag? Don't stop, kapatid. Don't drop. Don't be disappointed. Huwag ka magpapadisappoint. Don't be distracted. Don't drag, but dive into every responsibility. Alam niyo yung dive? May tubig, masarap mag-dive eh. Ang init eh. Dive, pagdating sa responsibility, dinadive. Do your responsibility. If God is our master, it is the right manner to do it heartily. With a good heart, enthusiastically. Don't lag, don't drag, but launch into every task, but dive into every responsibility. Sa bawat obligasyon natin, kapatid, sa Panginoon, sa bahay. Baka yung ating responsibility sa bahay, okay, pag sa Panginoon na hindi. If God is the master of our life, saan tayo nandoon? He is the master in our manner sa lahat ng ginagawa natin, spiritual, on earthly things, kapatid. Our responsibility and duty in this world, kapatid, sa ating pamilya at sa buhay. Do everything. Ito yung manner natin. Do it heartily, with a good heart, enthusiastically. Don't lag, don't drag, don't groan. Huwag kang magko-complain. Amen? Alala ko si David, he never complained kahit ano ang kanyang problema ni King Saul. He never complained. Don't groan, but give full devotion to every work na meron ka. Sa Panginoon, sa pamilya, sa personal. Si Lord ang master mo, this is the right manner. Eh hindi lang ito, sa bahay masigasig ka, pagdating sa Panginoon masigasig ka, magkakaiba yun eh. Kaya nga may spotlight eh. Amen. Monday to Friday, go yan. Para yan sa lahat, trabaho, pamilya. Saturday, medyo relax na, slow na, yellow na. Kasi para bukas, hindi tayo makatulog sa church. Kasi, Sunday, si Lord ang nasusunod sa buhay ko. Para yan sa pang. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in the presence of God. Diyan po tinuturo sa atin, kapatid. Don't groan. Do not complain. Do not grieve. Do not sorrow. Sa lahat ng ginagawa mo, lalo pag sa Panginoon, kapatid. Don't be distracted. Amen? Sa panahon na ito, ang diablo at kaaway, side by side, what is the reason why we pray? Tayo po ba, mapanalanginin po ba tayo? Ibig sabihin, pag hindi raw tayo mapanalanginin,
Hindi natin alam yung problema side by side. The reason why we become prayerful because we know the trouble and the problem, the distraction every side. Hindi pwedeng hindi manalangin. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataon na binibigay niya sa atin, kapatid. How to find real joy in living, kapatid. Do our work heartily as to the Lord. Lalong-lalo sa Panginoon. Gawin natin yung paglilingkod natin sa Panginoon ng buong puso. Yan may ipagsamba, sa pagtitipon, kapatid. Every time na nagtitipon tayo, kaya ako nandito, kapatid. Namiss kita, pero para sa Panginoon to. Work for the Lord in heaven. Kaya po, work for Christ, not just for the company. Kunyari, nagtatrabaho ka. Yung manners mo, si Lord pa rin, Kristiyano ka, hindi nawawalan pagiging Kristiyano sa trabaho. At yung manners natin, do it heartily. Nakikita ka man o hindi ng iyong boss. Ginagawa natin yung lahat ng ano. Kaya ang promotion and blessing, protection, and all we need, pinoprovide ni Lord. Kasi nakikita niyang ikaw, siya ang master mo sa paglilingkod mo. Dito man sa church, spiritual man, secular man. Ang manners mo sa pagtrabaho, do it heartily. May tao man o walang nakakita. At hindi man nakita ng boss mo yan, si Lord magpapakita niyan sa kanya. Kaya ang biyaya, ang promosyon, talagang nakakunik yan sa atin. Habol-habol tayo niya. Kaya pag na itong tinuturo ngayong umaga, if we apply it, if we learn, kapatid, this message, kapatid, about to consider the right things in whatsoever we do, dapat si Lord ang master at yung manners natin, kapatid, do it heartily sa lahat. Ito po nagdudulot ng real joy sa pamumuhay natin. Kaya sabi nga doon kanina, bakit may why many believers are unhappy? Hindi kasi si Lord ang master. Yung manners kasi hindi tama. Ito po yung pangatlo. Last. Ano kaya yung pangatlong M sa palagay nyo? The right things to consider in whatsoever we do, the master, the manners. The master, who is the master? Our Lord Jesus Christ. Siya ang boss. Kaya pag siya ang boss, makikita mo the manners, makikita mo ugali. Makikita mo yung karakter Don't lag, don't drag, don't groan. Hindi mo makikita yan. He do everything enthusiastically with a good heart. Kasi sa Panginoon mo yung ginagawa. Don't be distracted. Kaya why we need to fix our eyes on Jesus? Kaya pati ang ginagawa mo para lahat sa iyo to. Very important pong ma-absorb natin yan ngayong umaga. Mahihirapan ang diablo na tayo po. Kung tayo po ay napalihis ng kaaway, nadaya ng kaaway, today, kapatid, God gave this message para makatuloy-tuloy tayo sa ating pong ginagawa. Kahit anong pang mga distraction, clear sa akin, naglilingkod ako sa spiritual, secular. Si Lord ang master ko, hindi nababago yun. Hindi lang ako, si Lord ang master ko every Sunday. Every day, siya ang master ko. Spiritual man ang gagawin ko, secular man. The Lord Jesus Christ is my master. And the manner sa lahat ng ginagawa ko, I do it heartily. Spiritual man yan. Kaya ang biyaya, kapatid, nakikita natin, the promotion, the protection, kapatid. God is with us, kapatid. We will be blessed. We will enjoy our lives. Amen? If you want to enjoy your life, kapatid, yung tagumpay natin, walang bahid ng pagkatalo. Yung ating pagkasiyahan, walang bahid, walang halong sadness, regrets. Yung ating mga blessing, walang lasang sadness. Ang sarap ng lasa ng blessing. Palakpakan nga po natin ulit si Lord, kapatid. Amen? Napakahalaga ng mga tinuturo ng Panginoon.
Tinuturuan niya tayo kung paano natin makamit ang tagumpay sa lahat ng ginagawa natin. Spiritual man o secular. Gamitin natin ito. Kaya nga sa trabaho talaga makikita. Aangat ka, makikita yung difference. Kahit secular yan. Kung yan ay si Lord ang master at ginagawa mo, do it heartily ang ginagawa mo, yan ang manners natin. At ito po yung pangatlong M. Ano ba itong pangatlong M, kapatid? Sa palagay ninyo, ano po ang sabi ng 1 Corinthians 10:31? Ito po, familiar ito sa atin. Whether, therefore, you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Panginoon. Amen. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso sa paraang na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. May nakakita man o wala. Ganun ang ating manners. At ito po yung pangatlong M, kapatid. The right things to consider and whatsoever we do. Ano yung right thing na i-consider natin sa anumang gagawin natin? The master, the manner, and the motive. Very important po ito. Amen? Sa buhay natin. Salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na binibigay sa ating kapatid. Amen? And whatsoever we do, kapatid, there is a right things to consider. Meron tayong dapat isaalang-alang na mga tamang bagay na dapat natin paniwalaan at i-absorb, i-apply natin sa buhay. Gawin natin si Lord ang master, ang ating Panginoong Yesus. Ano man sa lahat-lahat ng ginagawa, spiritual man o secular. And our manners, do it heartily. Ginagawa natin ng buong puso, malinis ang puso, puno ng excitement and willingness. Ito po, mahalaga ito. Dito, especially dito po sa the motives, kapatid. Pag sinabing motive, ito yung reason. Ano ba yung reason? What is the reason? What is the motive? Ano ba yung ground? Sa lahat ng ginagawa natin. Ano ang sanhi? What is the motive of whatsoever we do? Ano po sinasabi ng ating text? 1 Corinthians 10:31. Ano pong tinuturo sa atin? Ano yung motive? Do all to the glory of God. Gawin mo ang lahat para sa kaparihan ng Panginoon. Very important po yan, kapatid. Amen. The master, we need to consider in all whatsoever we do, we need to consider the right things. The master, the manner, and the motive. And our motive is to do all to the glory of God. Kaya pag binigyan ka ng pagkakataon, gawin mo ang lahat para sa karangalan ng Panginoon. Amen. Ito po yung another chance na binibigay ni Lord sa ating ngayong umaga. Do all to the glory of God. Ano po ibig sabihin niyang, kapatid? It means living for the glory of God. Amen. Mamuhay daw tayo, kapatid. At gawin ang lahat ng bagay para sa kapurihan ng Panginoon. Hindi sa kapurihan mo, hindi sa kapurihan natin, hindi sa kapurihan ng tao. Hindi mo yung gagawin dahil sa tao. Ginagawa mo ang isang bagay para sa Panginoon yan. Hindi para sa iyong sarili. Kaya kung siya ang kinikilala mong master, kaya po ang panalangin talagang we ask God, Lord, tama po ba ito? Yan. Yan. Ito yung bagong pagkakataon na binigay ni Lord sa ating kapatid. Talagang ginigiit ni Lord ang tagumpay sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na mabawi, mawala yung katagumpayan na yan. Ayaw ng Diyos na yung katagumpayan natin mahaluan ng pagkatalo. Ayaw ng Lord na yung mga kasiyahan, the joy, mabahiran ng sadness, kapatid. Amen? At ayaw ng Lord na yung ating mga pagpapala may halong kalungkutan. Amen? Kaya po itong tinuturo sa atin, mahalaga yung motives. The motives, do all to the glory of our God. For doing something, for doing anything, kapatid, this is the reason. This is the ground, kapatid, living for the glory. Amen? How important it is, kapatid. Gaano po ba kahalaga itong motive na ito na dapat nating isaalang-alang, that we need to do all to the glory of God. God wants us to live for the glory, for His glory, kapatid. Gaano po ba kahalaga?
Ito po, para maintindihan natin, napakahalaga nitong the motive. Do all to the glory of God. Why, kapatid? Ito, sulat po natin. This has to do with how what we do affects other. Gusto ni Lord, ma-impluwensyahan natin ang ating pamilya, ang mga taong nakapaligid sa atin, sa lahat ng ating ginagawa, because He is our Master. Gawin nating lahat para sa Kanyang kapurihan. Mamuhay tayo ayon sa Kanyang kapurihan. This has to do with how what we do affects others, sa ating pamilya, sa ating kaibigan. Ito yung ating gagawin, kapatid, na maka-affect doon sa iba, sa pamilya, sa kaibigan nating kapatid. Amen? Napakahalaga nitong bagay na ito. Kaya po may tanong, what will my life to do? What will my life do for those who are watching? Amen? So nakatingin sa atin ang mga anak, ang pamilya. Napakahalaga po nito na uuwi tayo. Itinama ng Panginoon yung ating mga buhay, kapatid. Amen. Nag-grab natin ang pagkakataon na binigay ng Diyos. What will my life do for those who are watching? Amen? Ano man ang ginagawa mo, spiritual man yan o secular, nakatingin sa atin. Magulang, kapatid, tingnan nila yon, hindi magsasalita yon. Pero as a believers, kailangan ma-impluwensyahan natin sila. At ngayon, tinuturo niya yung right things to maka-impluwensya sa kanila. If the Lord Jesus Christ truly, sa lahat ng ginagawa natin, He is the Master, He is our manner and the motives, kapatid, for the glory of God, kapatid. This has to do with how what we do affects other. At sa lahat ng mga nakatingin sa atin. Ito pa another tanong. Will every word and action bring glory to God? Very important pa yun. Kasi nakikita nila sa atin yung bagay na hindi, Amen? Kaya po ito is another chance sa bawat isa sa atin. God teaches us the right things to do. And whatsoever, we need to consider the master, the manners, and the motives. The motives of whatsoever we do all to the glory of our God, kapatid. Kasi may mga nakatingin pa rin sa atin. Gusto ni Lord maka-impluwensya tayo. Ganong klaseng impluwensya. Panggagalingan ng impluwensya. Nakita nila na ginagawa mo ang lahat. You submit to God, you submit to the leader that God, to the God-given authority. Very important yun. Sa ating mga pamilya, sa mga taong nakatingin sa atin. Kapag pinag-aralan natin at hindi natin alam ang katotohanan, ramdam mo na parang tagumpay pero parang may pagka-defeat. Parang masaya pero may sadness pa rin. Blessing pero may sadness pa rin. Because there is the right things that we need to consider in whatsoever we do. The master, the manner, and the motives, kapatid. Amen? Kaya nga will my conduct brings other to Christ? Yun. So we need to be obedient to our God. Obedient to the God-given authority. We need to, sabi nga doon, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Kasi yan ang nais ng Panginoon. Tinuruan niya sa mag-asawa, sa lalaki, sa mga babae. Kaya sa lahat ng gagawin natin, ito yung right things that we need to consider para magdulot ng katagumpayan yung ginagawa mo. Hindi siya masayang. Ano man ang ginagawa natin. Magdulot at magbunga ng pagpapala at katagumpayan, kapatid. Will my conduct brings others to Christ? Ano ba yung conduct? Will my direction, yung direction ko ba, may running, may plan, may action, may behavior, may focus, may living, may witness, will bring others to Christ? Baka hindi. Kaya mahalaga pa yung simulan natin doon. See to it that it is the Lord Jesus Christ, the Master, and our manner. Nakita nila yan. Ginagawa mo ng malinis ang puso.
the same time, yung motives mo talagang kita nila yan. The obedience, the submission, kapatid. Like David. David was promoted and blessed by God. Because he was submissive to God, even to his leader. The God-given authority. Kaya sa susunod, ganun din ang mangyayari sa iyo. Bilang mga magulang. Kaya ang mga magulang na sumusunod sa Panginoon, susunod ang mga anak sa iyo. At mga angkan natin, nakita natin yung change sa generation to generation yon. Pag tiningnan po natin ito at na-apply natin to, the next generation, hindi na tayo mag-aalala. Tayo ngayon ang henerasyon eh. Kaya nga, it is another chance that God given us. Amen? Praise God. Kasi pamilya tayo ng Diyos. Kahit nagkamalit, nagkasala ka, the Lord continually embrace us. Pinapaliguan at patuloy niya tayong nililinis. Gusto niya tayong maging matagumpay sa buhay na ito, kapatid. Amen. Para po sa ating pagtatapos, our action must be motivated by God's love. Kaya pag si Lord ang master, our action must be motivated by God's love. So that all we do will be for His glory. Kaya hindi lahat ng ginagawa for His glory. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos doon. Grabe si Lord. Kahit ang anak niya nagkasala, marumi, nangangamoy, He embraced. Kaya po, importanteng marinig natin yan para anytime, hindi tayo madaya ng kaaway. No one is perfect. Pwede kang magkamali, marumihan, pero hindi ka nahihiyang lumapit sa Diyos. Si tatay, si daddy, our God, kahit tayo nangangamoy at marumi, He embrace us sa ating karamihan. He forgive us. His forgiveness is available. It is free. Easy to get. Ang Kristiyano ngayon ang malulupit, kaya hindi makamove on. God's forgiveness is available. He embraced us. Ang sarap. Alam niyo pa yung kinakanta natin kanina? Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo nang di kayang tumbasan. Wala talaga eh. Yung saganang atin lang. No? Kaya kapatid, tayo po'y namumuhay ayon sa grasya ng Panginoon. All of us. And thank God for His grace and love for us, kapatid. Amen. Kaya po itong mga paalala, kapatid, our action must be motivated by God's love so that all we do will be for His glory. Keep this as a guiding principle by asking. So ito pong sinasabi natin ngayon, kapatid, that our action must be motivated by God's love so that all we do will be for His glory. Keep this as a guiding principle by asking, is this action glorifying God? Or how can I honor God through this action? Consider the Lord Jesus Christ as your master. Do the manners, kapatid, wholeheartedly. Consider the manners. Consider the motives. Do all to the glory of God. Walang problema. Yung tagumpay natin talagang purong-purong tagumpay. Walang halong pagkatalo. Yung ating kasiyahan sa buhay, yung joy natin, walang halong kalungkutan. Yung ating biyaya, walang lasang sadness. Amen? Palapakan nga po natin si Lord. Ito po ang mga huling words natin, the last words, kapatid. Making Christ the Lord transform daily works into divine purpose and result. Amen? Pag ginawa talaga natin si Lord as Lord natin, as a master, transform our daily works into divine purpose and result. Nabaguhin niya eh. Natatransform yun, kapatid, yung ating araw-araw na ginagawa. At makita natin to sa buhay natin. Makita ng taong nakatingin sa atin. At ito maka-impluwensya sa kanila. Lalo sa kamag-anak natin at sa mga taong nakakasalamuhan natin na nakita nila. Talagang master mo si Lord. Yung manner mo, ginagawa mo ang lahat ng may malinis na puso, ng mayroong excitement, kapatid. We don't lag, we don't drag, and don't groan, kapatid. Kita nila yung real joy sa atin.
Walang halong sadness. And nakita nila the motives talagang para sa Panginoon. The submission, kapatid, the obedience, the love natin sa Panginoon, kita nila. Making Christ the Lord transform. Unless, we will be transformed unless we make Christ the Lord truly in daily works, kapatid, into divine purpose and resolve. Amen. Ano pa po? If Christ is not Lord of all, He is not Lord at all. Kaya po sa lahat yun. Lahat ng bahagi, hindi pwedeng hindi pwedeng may hold back, kapatid. If Christ is not Lord of all, He is not Lord at all. Kaya po Kaya pag siya talaga ang Lord in all, makikita natin. At ito yung maganda. Talagang we need to consider, acknowledge the Lord Jesus Christ as Master. Sa lahat-lahat ng ating buhay. Hindi pwedeng sa ilang parte ng buhay natin, tayo ang Diyos, tayo ang Panginoon. Sa mga desisyon, in all aspect of our lives. Gusto ni Lord siya ang Panginoon. At if Christ is not Lord of all, kapatid, He is not Lord at all. Hindi talaga siya ang Master. Pag si Lord ang nag-master in everything, He is our Master. Kaya sabi diyan, kapatid, ito po yung tanong sa bawat isa sa atin. Are you willing to make Him Lord of your life? Amen? This day is another day. Amen. This day is another day. Are you willing to make Him Lord of your life? Ikaw po makakasagot niya. The decision is ours. Amen. God gave His word. Are you willing? Gusto ni Lord gawin natin siyang Panginoon sa lahat sa buhay natin. Are you willing to make Him Lord of your life? Ito po yung last question, kapatid. If you are willing to make Him Lord of your life, kapatid, surrender completely to Christ without delay, without lag. Amen? Tayo pong lahat, kapatid, ay tumayo, kapatid. Amen? Surrender completely to Christ without delay, without hold back, without slow, kapatid, hindi pwedeng pabagal-bagal. Amen? Sabi ko nga hindi naman tayo sa nagmamadali. Hindi naman kailangan magmadali. Pero kapatid, sabi ko nga, pag binigyan tayo ng pagkakataon ni Lord, kagatin mo kaagad. I-grab mo kaagad. And this day is another chance, another day that God given us to surrender. Si Lord nagtatanong dun sa mga willing. Sa lahat nagdanais sumunod sa akin. Deny yourselves. Surrender your life so that you can obey. You are able to obey. Are you willing to make Him Lord of your life? Surrender completely to Christ without delay. Amen? Kaya po, alam niyo po, kumakanta kami nung isang araw. Kasi everyday mayroon pong prayer sa amin. Kumakanta kami, nagigitara ako. And na-prepare na po yung message. And Lord, the Lord convicts. Binigay ko ang salitang yan. Anong purpose ni Lord? Why God gave this message, kapatid? Ito po, kakantahin natin. Amen. Isang maiksing kanta, kapatid. Amen. Sabi po dito sa kanta, gawin natin personal at panalangin. Sinasambit mo ito mula sa iyong puso, kapatid. There is a willingness to make the Lord Jesus Christ as our Lord sa ating buhay. So, let's surrender our life completely to Christ without delay. Sabi dyan sa kanta, kapatid, as we sing this song, kapatid, sabi doon, you are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your words. Para saan? And you heal my disease. Amen. God sent His word to heal our disease, to restore us. Amen. If we value God's word today, kapatid, you will be healed. We will be healed. Amen. At maklaim natin yung tagumpay sa lahat ng gagawin natin as we apply, kapatid, the right things to consider in whatsoever we do. The master, the manner, and the motives, kapatid. And you heal my disease. You are the God that healed me. Amen. Kaya po, sige, habang kinakanta natin,
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Pasalamatan natin si Lord sa panibagong pagkakataon na binibigay niya po sa atin. Amen. You are the God You are the God. that healeth Everybody me. sing. Awitin mo yan, kapatid, para sa Panginoon mo. Declare it. Claim it. Yes, say it. You sent your words and heal my disease. Yes, Lord, heal our disease. Restore us once again. Heal us, revive us in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, touch your people. Bless your people. Remind us, Lord, as a believers, you are our healer. Kami nagkakasakit, Panginoon. Paghagalingin mo kami. You send your words today to heal us. Yes, Lord, we humble ourselves before you. Thank you, Lord. Iyayakap po kami sa kabila ng aming karumihan. Minahal mo kami na hindi kayang tumbasan. Nagagaling mo kami sa lahat ng aming karamdaman, lalo sa spiritual, even physical, in all aspect. You are our healer. Heal us. Pagalingin mo rin ang lahat ng kapitbahay namin dito sa San Marino. Lahat na may karamdaman dito sa San Marino, sa pangalan ni Jesus. Allow them, O God, to believe in you. Move and work by the Holy Spirit, O God. Pagpalain mong lugar na ito. Pagpalain mo mga tiga South One, Panginoon, sa mga salitang napakinggan nila mula sa iyong salita. Sino mang nanampalataya sa iyong Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, we are your children. You will protect us. You will heal us. Yes, Lord. Receive your healing. In the mighty name of Jesus, receive your healing. We rebuke all the works of the enemies, Lord. Destroy all the works of the enemies, O God. Wasakin mo lahat ng balakid sa buhay. Heal your people, O God, in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, everybody sing. Awitin mo yan, kapatid, mula sa iyong puso. Tanggapin mo ang kagalingan. Yes, Lord, you are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your, thank you for your words, to send us, O God, to heal me, to heal us, O God. You are the Lord, man. For the last time, kapatid, awitin mo yan at i-claim mo ang kagalingan sa lahat mong karamdaman. You are the God. You are the God That healeth me. You are the Lord, my healer. Yes, Lord, thank you for your word. You sent your word to heal us. Claim it. Receive it. Hallelujah. You are healed right now. Yes, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, we give you praise. Thank you once again sa kabutihan mo, Panginoon. Thank you for this another day. Salamat po sa iyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay. Saksi kami sa bawat ginagawa mo, bawat araw, Panginoon, sa aming mga buhay. Kami man ay narurumihan, nangangamoy. Patuloy mo kaming niyayakap, Panginoon, sa aming karumihan. Patuloy mo kaming nililinis sa aming mga karumihan. Thank you for your forgiveness. Thank you, Lord, for teaching us that your forgiveness is available. Easy to get. It is a free. That's why we can claim today, Lord, that we are forgiven for all our sins, O God. And we are healed for all our sicknesses and diseases. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. We give you glory. We give you praise, O God. Make our life, bless our lives, Lord, and make us a blessing to others, O God. Thank you, Lord, for the healing, Panginoon. Dalhin namin yung healing na ito sa aming kanya-kanyang tahanan, sa aming mga kaibigan, sa mga taong makakasalamuhan namin. Today, Lord, we claim, from now on, Lord, you give us a chance, Lord, para itama namin sa buhay namin, and whatsoever we do, you are the master, O God, Lord. Our manners is to do heartily, O God. Buong puso namin gagawin dahil para ito sa iyo. Hindi kami magpapahadlang kahit ano paman, Panginoon. Tatayo kami patuloy at we will move forward, O God. Claiming the blessing and the victory, O God.
And it is our motives, Lord. You want to glorify your name, Panginoon. Salamat po. This is how will affect others again. Ganito namin i-impluwensyahan yung mga nakatingin sa amin. Kaya salamat po sa pagkakataong binigay mo sa amin. We claim it. Thank you for the healing. You send your words. You send your word. Pinadala mo, binigay mo yung salita mo ngayon para kami pagalingin, Panginoon. In all aspect of our sicknesses and diseases, especially spiritually. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin. Salamat sa kagalingan na binigay mo sa amin. Thank you, Lord, for changing our lives again. We give you praise. We give you glory in the mighty name of Jesus Christ. We give you all the glory, O God. Sa layo ang lahat ng papurit pasalamat. Salamat, Lord, because you are working. You hear our prayers. Salamat po, patuloy mo pagkaloob ang mga, patuloy mo, Lord. Continue to send your message that will heal us and strengthen and empower us and bless us to become victorious. We bring back all the glory and praise to you, God, in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Amen, amen. Palapakan po natin si Lord, mga kapatid.